Ano ba ang mga dapat mong malaman bago ka mag-start ng isang business para maiwasan mong malugi kagad? Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 dapat mong alam bago ka mag-business. Maring ibang opinyon ng iba dito, pero dapat malaman mo yung number 4 sa listahan natin. Pero bago tayo mag-umpisa, like mo na rin ang ating video kung bago dito mag-subscribe at pahit na rin notification bell para hindi mo miss out ang mga bago nating uploads. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, dapat meron kang pera kahit maliit. Una sa lahat, pwede kang mag-start ng isang business kahit wala kang puhunan or kahit ikaw lang muna mag-isa. May mga business ng puhunan ay laway lang. Ang puhunan ay ang sariling skill, talento, experience or yung kanyang education. So pwede kang mag-start talaga kahit zero money at maraming nakagawa nito na mababasa or mapapanood natin hanggang sa napalaki nila ang kanilang mga negosyo. Pero at some point sa business mo, maglalabas ka talaga ng pera kahit pamaliit yan. Siyempre, kailangan mag-invest ka rin sa mga equipments mo, sa mga produkto, and eventually sa renta or sa mga employees. Pero hindi ibig sabihin na magiging hadlang na itong pera para hindi ka makapag-umpisa. Marami kasing nai-stuck sa part na ito na inisip nila na kailangan nila ng milyon bago sila sumubok. Kaya lang ang reality ay imposible na hindi ka gagastos para sa business mo. Kaya kung ang una mong problema ay pera, so dapat yun ang una mong trabahuhin. Paano ka kikita ng pera? Maring kailangan magkaroon ka muna ng work. So yun ang gawin mo and then eventually umpisan mo na yung business mo. Isa pang reason kaya need mo ng pera ay para meron kang pambala sa business mo, lalo na sa mga araw na mahina or lugi. And at the same time, para meron ka ring safety net if ever na hindi ito gumana kaagad, para hindi ka or ang family mo ang mag-suffer kasi wala kang enough na pera. Number 2, dapat willing kang mag-sacrifice. May mga tao ng mindset nila kapag meron na silang business na magiging hayahay na ang lahat. Yayaman na sila, hindi na sila magtatrabaho kasi mag-hire na lang ng mga tao at na mas dadami ang kanilang free time and so on. Pero ang katotohanan ay ang baliktad. Hindi ka kaagad yayaman or kikita. Kailangan natutukan mo at magtatrabaho ka sa business mo at hindi dadami ang free time mo. Sa totoo lang, hindi para sa tamad ang pagkakaroon ng business. Kailangan meron kang matinding mindset at determinasyon para magtagumpay ka dito. Kung gusto mo ng easy-easy lang at marami kang time na magbakasyon sa Boracay pag nag-business ka, naku nagkakamali ka. Hindi lang pera ang masasacrifice mo sa business dahil pati oras, effort, physical at mental energy mo ang gagana dito. Masasacrifice mo mga ito kasama na rin ang ilang mga tulog, ang pagkakaroon ng peace of mind, dahil sa samot-saring stress sa mararanasan mo sa business. Problema sa business mismo, problema sa tao, problema sa produkto, problema sa may-ari ng pwesto mo, merong nagnakaw, merong nasira, and so on. Kaya masasacrifice mo rin ang mga okasyon, mga holidays, mga inuman na weekends, at may mga ilang kaibigan at mga kapamilya ka na hindi mo na makakasama. Dahil ang utak mo ay nasa business mo, kahit pa nga minsan tulog ka na, yan pang napapanaginipan mo, nangyayari yan. So kung akala mo na mas magiging madali na mag-business compare sa pagtatrabaho sa isang company, no disrespect pero ibang level kapag meron kang business. Dahil kailangan mo at ng business mo na mag-perform dahil napalaki na ng responsibility mo dito. Pati sa mga taong maasa at nag-work para sa'yo. Kapag tatamad-tamad ka at hindi ka 100% dito, ay mabilis na malulugi ang business mo. Number 3, dapat gets mo yung business. Bago ka pumasok sa isang business, dapat kahit papano ay meron kang knowledge dito. Hindi naman ibig sabihin na 100% alam mo ang lahat ng pasikot-sikot dito sa business. Pero if ever 100% nga ang alam mo dito, advantage na yon para sa'yo. So ang ibig kong sabihin ay mahirap pumasok sa isang negosyo na manghuhula ka lang or naggagaya ka lang sa iba or sa hype ng negosyo ngayon. Let's say nausong show my business. Hindi pwedeng gagayin mo na lang yan basta-basta nang wala kang kaalam-alam kung saan mo ito ilalagay. Ano ba yung tamang presyo niyan? Sino bang ideal customers mo and so on? Hindi mo naman need malaman ng lahat ng bagay and pwede ka namang mag-adjust or matuto along the way, pero para maiwasan mong malugi kagad ay dapat gumawa ka rin ng research sa iyong market or sa mga kalaban mo. Kasi isa yan sa naging problema namin nung nag-put up kami ng grocery na business. Hindi namin alam kung ano bang dapat na itinda. So nangyari, may mga produkto na natulog lang. Yung iba nasira, nalugi. So sayang, 'di ba? Kaya dapat tingnan mo yung mga kalaban mo, ano ba ang ginagawa nila
ano bang tinitinda nila, ano bang price point nila. So ngayon, ano ang dapat mong gawin para mag-stand out ang business mo kapag nakuha mo na ang mga information na ito? Anong dapat mong gawin para mas maging better na business ka at sa'yo bumili ang mga tao? Sino ba mga ideal na customers mo? Mga bata ba yan? Mga teenager? Mga may work na ba? Kasi for example na student sa mga ideal customer mo, pero ang presyo mo naman sa mga tinda mo ay pang may mga sinasahod na. So mahirapan ka talagang na maibenta iyang tinitinda mo. Kung students ang ideal customers mo, dapat yung location ng business mo naka-align din doon. Hindi naman pwede maglagay ka ng school supplies business mo sa gitna ng bukid. E di sino bibili doon? Kaya sobrang lamang na yung mga tao na let's say passion nila yung business na yun, na gusto talaga nila yun, na alam na nila yung pasikot-sikot nun. Kaya kung wala kang kalam-alam, mahirapan ka. Hindi pwedeng bara-bara business ka lang. Although magandang attitude yun na execute ka lang ng execute, na hindi ka natatakot na sumubok at mag-create ng something. Pero importante rin na naiintindihan mo kahit pa 10 or 20% yung isang business na papasukin mo para hindi ka totally nanguhula. Number 4, dapat wala kang utang sa umpisa. Para sa akin, kung mag-start ka ng isang business, dapat wala kang utang. Dapat kung wala kang puhunan or maliit ang puhunan mo, doon ka mag-start kung ano yung meron ka na, huwag yung wala. Pero hindi ko naman sinasabi na bawal umutang kapag may business ka, at totoo naman na kahit yung mga malalaking company may utang. Kaya lang ang pinagkaiba nun sa'yo ay alam na nila yung gagawin nila para mabawi yung utang na yun. Kasi tumatakbo na yung business nila. So nakalculate na nila yun na kahit pa may utang sila ng let's say 100,000 pesos, for example sa loob ng 3 buwan ay bawi na nila yun. So kaibahan nun sa'yo ay wala ka pang alam or experience sa gagawin mong business at hindi mo sure kung kailan mo ito mababawi yung puhunan mo na utang. Paano kung malugi ka bigla at hindi gumana yung ginawa mong business? So ngayon, may malaki kang utang tapos may interest pa yan, kaya mas lalo kang mababaon yan sa hirap. So para sa akin lang, dadagdag pa sa stress mo itong utang na ito sa pagpapatakbo mo ng negosyo mo. Imagine mo, mag-start ka pala ng business tapos meron kang utang na 100,000 pesos. Tapos may problema ka pa sa tao mo, sa iyong mga suppliers. Tapos dadagdag pa itong malaki mong utang sa iyong iisipin. So kung base sa pagkakalam mo or sa research mo na 100,000 pesos nga ang dapat mong puhunan bago ka mag-start ng business na yan, so dapat trabahuhin mo muna yan. Paano mo makukuha or maiipon yung 100,000 pesos na pampuhunan? Kesa umasa ka na lang sa utang. Kasi kung magagawan mo ng paraan yan, kahit pa sa mahirap na paraan at hindi sa instant tulad ng utang, for sure kapag nag-start ka na ng business, marami ka pang bagay na magagawa ng paraan doon kapag nagkaroon ka na ng mga problema. Kadalasan kasi ang naging easiest way out natin ay utang. Kaya hindi na tayo nag-iisip at gumagawa ng mga paraan o diskarte kung paano pa tayo kikita. Number 5, dapat hindi problemahin ang mga permit. Una sa lahat, hindi ko in-encourage or sinasabi na huwag kayong kumuha ng mga business permit para sa mga negosyo nyo or sa iba pang mga requirements para makapag-operate kayo ng matiwasay. Siyempre, may mga ilang establishments na required na meron ka na kagad na mga permit. Dapat talaga meron yan at dadaan kayo dito eventually. Pero marami kasing tao ang hindi nakapag-umpisa mag-business kasi ito ang una nilang pinoproblema na kesyo hindi nila alam yung regarding sa permits at iba pang mga requirements, kaya na-stuck sila sa kakaisip at sa kakaplano. Kaya dapat ang una mong problemahin ay paano mo mapapatakbo ang iyong negosyo at paano ka ba kikita dito muna bago mo isipin ang mga permit na yan. Kikita ka ba talaga? Hindi ka ba lugi dyan sa ginagawa mo? And so on. Lalo na kung mag-start ka sa bahay mo or sa ilang pwesto na hindi naman required na meron kang permit kagad. Unahin mong isipin at problemahin kung paano magtatagumpay ang business mo. Then eventually, yung mga permit na ang problemahin mo o ipalakad mo na lang yan kung wala kang talagang time. Pero bago tayo matapos sa ating video, i-follow na rin kami sa aming FB, IG, TikTok at mag-subscribe na rin kayo sa aming Crypto Only channel. Kaya in summary, itong 5 dapat mong alam bago ka mag-business. Number 1, dapat meron kang pera kahit maliit. Number 2, dapat willing kang mag-sacrifice. Number 3, dapat gets mo yung business. Number 4, dapat wala kang utang sa umpisa. At number 5, dapat hindi problemahin ang mga permit. Kita-kits tayo sa susunod na video.
Maraming salamat sa panunod nito. Kung natuto ka, ay dapat kang mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell upang ma-notify ka pa sa mga susunod pang mga videos. Pakishare na lang rin sa mga kaibigan natin gustong matuto at yumaman. Thank you and God bless!